Hello mga kababayan, sa panahon ni Duterte, end of June 2016, iniwanan po siya ng utang na 5.948 trillion utang ng Pilipinas. End of December 2019, naging 7.731 trillion pesos lamang. Sa magnanakaw Sa 3 taon at kalahati, nakautang lang po si Duterte ng 1.78 trillion pesos. Ikaw ang mag-aahon Then kay Bongbong Marcos, in of September 2022 sa kanyang pag-upo, mawawala ay mayroong utang ng Pilipinas 13.52 trillion pesos. Utang. tayo na Ayon Pilipinas, sa Bureau of Treasury, tayo na in of February 24, mayroon ng utang ang Pilipinas hawak kamay 15.18 tayo trillion pesos. para sa pag-asenso. Sa isang kalahating taon ni Bongbong Marcos ay mayroon ng 1.66 trillion Tayong pesos. lahat kayo Yung nadagdag sa utang sa panahon ni Duterte sa 3 kalahating taon ay pinantayan ni Bongbong sa isang taon kalahati lamang. Tapos sa time ni Duterte, kaliwa kanan ang project Bell, Malinis ng Manila Bay, Boracay, Pasig. Yan po, lalo na po dun sa pandemic, ramdam po natin yan, tayong mga mahirap. Kasi hindi tayo palabas, hindi tayo ayuda, mga marating galing sa government natin. While kay Marcos, ngayon, baha. O dapat yan mayroong tayo na may Pilipinas, budget yan. Pero tayo kawawa na yan. Sana yung 5,500 na flood control. hawak Wala. kamay tayo Umuulan pa lang. para sa Utang na naman. pag-asenso. Ganyan. Yan po. Tatak Marcos. Magising na po tayo. Kung sino po ang nakaline up sa kanya, next na eleksyon, wag po natin sila iboto. Kahit na marami po silang pera. Tingnan nyo, babawiin talaga nila yan pag sila ang manalo. Doon po tayo sa subok na. Ngayon, sinisiraan. Kasi maraming nagawa sa bahay. Tayong lahat Yan po. kay Rodrigo. Duterte.